mga produkto sa loob ng pamilihan na may ganap na kompetisyon ay magkakatulad. Tulad ng mga produkto na madalas na nakikita sa palengke. Walang pagkakakilanlan kung sino ang nag-produce ng isang produktong agrikultural tulad ng bigas. Magkakapareho ang mga produkto dahil ang bigas na nagbibili ni Aling Karil ay walang pagkakaiba sa bigas na ibinebenta ni Aling Jella. Sa strukturang ito, hindi kailangan ang pag-aanunsyo dahil ang mga katangian ng mga produkto ay magkakatulad. Alam ng mga mamimili ang pakinabang sa pagbili ng bigas. Ang bigas ay kilala ng tao kahit hindi inaanunsyo. Binibili ito ng mamimili kahit sino pa ang nagtanim at umani nito. Ang pagkakaroon ng napakaraming mamimili at nagtitinda ng produkto ang isang dahilan ng kawalan ng pwersa o kapangyarihan ng magtagda ng presyo. Karamihan ng mga negosyante sa ganap na kompetisyon ay maliliit na negosyante lamang, kaya hindi nila na kayang kontrolin ang pamilihan. Bunga nito, hindi sila maaaring makapagtakda ng mataas na presyo kumpara sa iba. Sumusunod sila sa presyo umiiral sa pamilihan. Kapag nagtaas sila ng presyo, maaaring lumipat sa iba ang kanilang mga mamimili. Ang mga negosyante ay nagsisilbing price taker dahil wala silang impluwensya sa presyo. Ang negosyante ay may kalayaang makapamili ng mga produkto na nais niyang ibenta. Karamihan sa kanila ay maliliit na negosyante lamang, kaya madali para sa kanila ang lumabas sa industriya o magsara, kung saan hindi sila magkaroon ng kita. Halimbawa, si Aling Karil ay nagtitinda ng biskwit, ngunit siya ay nalulugi, kaya magpapalit siya ng paninda. Kung napansin niya na mas mabili ang chicherya, ito ang kanyang ipagbibili upang kumita. Ito ay madaling nagagawa sapagkat hindi malalaki at malalawak na salik ng produksyon ang kanyang ginagamit. Dahil marami silang nagbebenta ng produkto na magkakatulad, normal na tubo lamang ang kanilang makakamit, bunga na rin ng walang kapangyarihan na nagtakda ng presyo ng mga produkto. Dahil sa taas ng demand, kailangan ko lipat-lipat ang mga manggagawa at kalamitan sa ibang lugar para maging mabilis at maging epektibo. Pero di ba mahirap ilipat ang masulit na panahon? Mahirap di ba ang pangalaman sa mga lugar? May mga lokal na faktor na kailangan sila ano? Siguro dahil sa malayang paggalaw ng mga salik, malaya din ako mag-adjust. Pwede kong ilipat ang mga makina at magagawa sa lugar na mas mababa ang gastos at mas taas na Kaya pala maraming lugar na nalitas sa siya. Hindi lang tayo sa business ko. Hanap mo ng lugar na may cost of conditions. Tama, hindi lang savings, kundi mas flexible ka sa pag-optimize ng resources, kung saan ang kapag-labor o matagalis, doon mo ilagay ang operasyon. So hindi lang cost efficiency kundi sa negosyo. Mas madaling mag-expand kasi kung sa mas leading production. Exactly. Kung mataas ang demand, pwede mo i-shift ang production sa lugar na mas mura ang labor o mas mataas ang productivity. Ganun pala. Pati logistic at infrastructure, kailangan nila silang anak para makamit ang mga cost advantages. Oo, at pati workforce. Kung may mga lugar na may skilled labor, doon mo ilalagay ang mga high skilled job para mas mabilis ang production. Salamat, Jella. Ang dami ko na bigyan. Mas confident na ako ituloy ang plano ko sa mga. Kaya ang flexibility at adaptability ang susi sa paglago ng negosyo. Pag-adjusta sa mga bagong oportunidad. Salamat, Jella. Kasi
mahalin kung ano magiging Napapansin niyo ba kapag may nagsababa ng presyo ng saging, ay kailangan nating sumasabay. Kung hindi, baka mawalan tayo ng mamimili. Kaya halos pareho-pareho tayong presyo, hindi ba? Oo, pareho tayo. Hindi pwedeng magtaas ng presyo. Alam ng mga mamimili kung saan sila makakibili ng mura. Kahit na mas maganda ang kalidad ng saging, nang tinatawag na ganap na kompetisyon. Lahat ng nabebenta, ng bibili ay may akses sa presyo ng kalidad. Kaya ang mga mamimili ay madali makapag-desisyon. Kaya pala, kahit maganda ang produkto ko, kung mataas ang presyo ko, mabilis nilang malalaman kung may mas mura. Walang matatagong presyo o kalidad. Exactly. Kaya sa ganap na kompetisyon, walang pwedeng magmanipula ng presyo. Kung mas mura o mas mahal, mas pipiliin ng mamimili ang mura. Kaya pala, mahalagang maging transparent sa presyo at kalidad. Lahat ng mga mamimili ay may access agad sa impormasyon ng iba. Oo, pati tayo magtutulungan dahil sa impormasyon na ito. Mas motivated tayo magbigay ng magandang produkto. Walang maloloko at walang masasaktan. Napto kompetisyon, tapat sa presyo at tapat sa kalidad. Kung magtataas tayo ng presyo na walang dahilan, baka masisira ang tiwala ng ating mga mamimili. Tama, ang sapat na impormasyon na nagbibigay ng sapat na laban para sa lahat. Kaya't maging transparent tayo sa negosyo. Oo, walang shortcut. Ang puhunan ay tamang impormasyon at sapat na serbisyo. Bakit po mahal ang tubig niyo, Mang Ben? Ako lang kasi ang may water station dito kaya kontrolado ko ang presyo. Ang tawag dyan ay monopolyo. Monopolyo? Kapag pala isa lang ang water station, wala kaming ibang mapagpipilian? Oo, dahil pag may monopolyo, walang kompetensya. Kaya ako lang ang nagtatakda ng presyo. Mas maganda pala kapag maraming water station para bumaba ang presyo. Tama. Magandang araw po, ma'am. Oh Ben, anong kailangan mo? Pwede po bang magtanong tungkol sa monoxonyo? Ang monopsonyo ay para rin monopolyo. Pero ang pinagkaiba lang nila sa monopsonyo ay isa lang ang bumibili. Halimbawa, ako na iyong guro. Ang nag-iisang employer dito, kaya ako nagtatakda ng sahod at ako lang ang may control. Kaya pala, kung ako yung guro, wala akong ibang choice kundi tanggapin ang sahod na ibigay mo. Tama. Dahil ako lang ang nag-iisang bumibili ng servisyo mo, kaya ako lang rin ang magkakapagtakda ng sahod na ibibigay ko sa inyo. Ito pala yung dahilan kung bakit mahirap pagtawaran sa monopsonyo. Oo, Ben. Mahalaga na maintindihan natin ang epekto ng monopsonyo sa ekonomiya. Naiintindihan ko na po, ma'am. Maraming salamat po. Ay, napasok ka rin sa utak ko. Kasi mali.
Sige, alas na ako. Bye-bye. Ingat. Salamat sa pag-iili, Shaira at Charissa. Ayos na ayos yung bisikleta. Wala nga naman, boss. Alaga ko na rin yun. Alam niyo ba na may kakaunti lang ang kumpanya sa industriya ng bisikleta? Yun ay tinatawag na oligopolyo. Oligopolyo? Parang ilang kumpanya lang ang may connection sa merkado, di ba? Oo, ganun nga. Karamihan sa malalaking industriya, ilang kumpanya lang ay may malalaking bahagi. Nagkakasundo sila sa presyo at produkto kahit hindi nila direktang pinag-uusapan. Ah, kaya pala, kapag yung isa nagtaas, susunod na rin yung iba. Exactly. Mahirap makapasok sa merkado para sa maliliit na negosyo. Hindi nila kaya makipagsabayan sa presyo at teknolohiya ng mga malalaking kumpanya. Para na rin monopolyo, pero may kunting kumpanya pa. Oo, mahirap makipagsabayan lalo na sa research, marketing at teknolohiya. Pero kung may sipag, tiyak na posibleng makamit kahit maliit. Ah, so may chance pa rin pala kahit mahirap. Oo, basta may tiyaga at may magandang diskarte. Sige, madam, mauna na kami. Sige. Hello, magandang araw. Hanap niyo ba ang sabon? Meron na kami may aloe vera at essential oils. Kaya gentle sa balat at tumatagal ang bango. Ang dami na palang sabon ngayon, lahat may aloe vera. Oo, dahil sa monopolistikong kompetisyon ay magkakapareho ang produkto pero may iba't ibang fees bawat brand. Ah, kaya pala. Ang bawat brand ay may pagka-unique kahit pare-pareho ng ingredients. Exactly. Bawat produkto ay may appeal sa iba't ibang preferences ng tao. Kaya kahit marami, ay meron pa rin kami mga loyal customers. Gets ka na. Sige, subukan ko ito. Sana nga fresh sa pakiramdam. Sige, balik ka pag gusto mo.